Someone betrayed us. Mariing sabi ni Liam, halatang pinipigilan ng galit. Pero paano kung paniwalaan nila ang lahat? Halos mangiyak-ngiyak na sabi ni Maria. Baka isipin nilang ginagamit lang kita. Walang makakasira sa'yo hanggat ako ang kasama mo, Maria. Putol ni Liam sabay tayo. Aayusin ko to. Kinahapunan naglabasan na sa TV ang balita. Ang mga reporter ay nagkumpulan sa labas ng Mondragon Mansion. Sumisigaw ng, Sir Liam, totoo bang peke ang kasal ninyo? Sino ang nagplano ng kasinungalingang to? Sa halip na umiwas, humarap si Liam sa kanila, kasama si Maria hawak kamay. Totoo na nagpakasal kami. Panimula niya habang nakatingin sa kamera. Pero kung gusto niyong marinig kung fake ba ang nararamdaman ko para sa kanya, ang sagot ko ay hindi. Napatigil si Maria, gulat na gulat. Liam. Totoo ang nararamdaman ko kay Maria. Hindi ko kailangang itago yon. Sumigaw ang mga reporter. Kumikislap ang mga kamera. Ngunit si Maria ay tila natulala. Hindi niya alam kung bahagi pa ba ito ng palabas o totoo na nga ang lahat ng sinabi ni Liam. Pagbalik nila sa loob ng mansyon, agad niyang hinarap ang binata. Bakit mo sinabi yun sa harap ng lahat? Lumapit si Liam, hinawakan ng magkabila niyang braso. Sinabi ko yon kasi, totoo. Hindi ko na alam kung kailan nagsimula, Maria, pero gusto na kitang paniwalaan. Gusto kitang panindigan. Unti-unti siyang naluha. Ang puso niya na minsang sumang-ayon lang sa isang kasinungalingan, ngayon ay tila tumitibok na ng totoo. Ngunit bago pa niya masagot si Liam, biglang tumunog ang cellphone nito. Sir, sabi ng PA sa kabilang linya, the board is demanding an emergency meeting. They want your resignation because of the issue. Nanginig ang kamay ni Maria. Ang kasinungalingang sinimulan nila, ngayon, unti-unti nang sinisingil ng kapalaran. Tahimik ang buong silid ng boardroom nang dumating si Liam. Matatag ang kanyang tindig, ngunit baka sa mga mata niya ang galit at determinasyon. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa, naroon si Maria, nakayuko, halos hindi makatingin sa kahit sino. Ang mga bulong-bulungan sa paligid ay parang mga matulis na bagay na tumatama sa puso niya. Mr. Mondragon, wika ng isa sa mga board members. Ang babaeng yan ang dahilan ng pagkasira ng imahe ng kumpanya, isang fake wife. Napapikit si Liam, pinipigil ang galit. Kung may dapat sisihin, ako yun. Mariin niyang sagot. Ako ang nagsimula ng kasinungalingan, hindi si Maria. Napatingin si Maria, gulat na gulat. Hindi niya inaasahan na ipagtatanggol siya ni Liam, lalo na sa harap ng lahat. Pero Liam, sabat ng chairman, the shareholders are demanding your resignation. This must cost us millions. Kung yon ang kailangan para mapanindigan ko ang tama. Malamig ngunit matatag na wika ni Liam. Then I resign. Parang nabingi si Maria sa mga salitang yon. Tumingin siya kay Liam. Nangingilid ang luha. Liam, wag. Hindi mo kailangang gawin to dahil sa akin. Ngumiti si Liam. Ang unang ngiti na matagal na niyang itinago. Ginagawa ko to dahil gusto kong ipagtanggol kung ano ang totoo. Ikaw, Maria, hindi ka kasinungalingan sa buhay ko. Biglang natahimik ang buong silid. Ang dating malamig na CEO na walang pakialam sa kahit sino, ngayon ay bukas na, ipinapakita ang kanyang damdamin. Pagkatapos ng meeting ay lumabas silang dalawa. Huminto si Liam sa hallway at tinitigan siya ng matagal. You don't have to thank me. Bulong niya. Pero gusto kong malaman mo, kahit paano, na bago mo lahat ng pananaw ko sa buhay. Liam,
Mahina niyang sabi, halos hindi makapaniwala. Akala ko wala kang puso. Akala ko rin. Mahinang sagot niya. Pero mali pala ako. Tumulo ang luha ni Maria, pero ngayon ay luha ng pag-asa. Sa unang pagkakataon, ramdam niya na may tunay na damdamin sa likod ng malamig na maskara ni Lia Mondragon. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, may isang matang palihim na nakamasid sa kanila. Si Erica, ang ex-fiancé ni Liam, nakatayo sa sulok ng hallway, mariing nakatitig sa kanila. Hindi pa tapos to. Bulong ng babae sa sarili. You'll regret falling for her, Liam. Tahimik ang gabi sa Mondragon Mansion. Sa labas, mahinang umiihip ang hangin. Ngunit sa loob ng bahay, may isang bagyong paparating. Hindi ng panahon, kundi ng nakaraan. Sa kabilang dako ng syudad, hawak ni Erica Valdez ang isang envelope. Sa loob nito ay mga larawan at dokumentong matagal niya nang pinaghirapang hanapin. Ngumiti siya ng mapanlinlang habang tinititigan ng isang litrato. Ang litrato ni Maria na nakayakap sa isang lalaking hindi si Liam. Well, mahina niyang sabi. Hindi pala kasing linis ng akala ni Liam ang asawa niya. Let's see how he reacts when he find out who she really is. Kinabukasan, nagulat si Maria nang may tumawag sa front desk. Ma'am, may nagpadala po ng sulat para sa inyo. Wala pong pangalan pero sabi urgent. Pagbukas niya ng envelope, bumungad ang mga lumang larawan. Napahawak si Maria sa dibdib, halos mawala ng hininga. Ito ang panahong gusto na niyang kalimutan. Ang mga araw na halos ibenta siya ng kanyang tiyahin kapalit ng pera bago siya tumakas sa probinsya. Napaupo siya sa sahig, nanginginig. Bakit ngayon pa? Bulong niya sa sarili. Habang hawak niya ang mga litrato, dumating si Liam. Maria, are you okay? Tanong nito. Kita ang pag-aalala sa kanyang muka. Agad niyang itinago ang envelope ngunit mabilis iyong napansin ni Liam. What's that? Wala Liam, personal lang. Mabilis niyang tugon, pilit na ngumiti. Pero hindi iyon nakalusot sa mga mata ni Liam. You're hiding something. Tell me Maria, may kinalaman ba yan sa kung bakit punterya ka ng board noon? Please Liam, wag na nating ungkatin. Pakiusap niya, halos mangiyak. Ngunit bago pa siya makasagot, tumunog ang cellphone ni Liam, isang anonymous email, at sa attachment ang parehong mga larawan. Napatitig si Liam kay Maria. What is this? Malamig niyang tanong. Unti-unting bumabalik ang pagiging dominante sa kanyang tinig. Liam, please. Hindi mo alam ang totoo. Hindi ako yung babaeng sa tingin mo. Then, tell me who you are, Maria. Sigaw nito. Halos mabasag ang boses sa bigat ng emosyon. Tumulo ang luha ni Maria. Ako yung babaeng ginamit ng sarili kong pamilya para sa pera. Pero tumakas ako. I ran because I wanted to live clean. Hindi ko ginusto yon. Natigilan si Liam. Kita sa mukha niya ang gulat. Ngunit sa likod nito ay may halong sakit at pagkalito. At sa labas ng opisina, nakatayo si Erica. Nakangiti habang pinakikinggan ang sigawan sa loob. Game over, Maria. Bulong niya. This time, you'll lose everything, including Liam. Tahimik ang umagang yon sa Mondragon Mansion. Hindi tulad ng dati. Walang tawanan, walang mga usapan sa hapagkainan. Tanging kaluskos ng kubyertos at bigat ng katahimikan ang naririnig. Nakatingin si Maria kay Liam. Malamig na naman ang kanyang mga mata. Tila binabalikan ng pader na dati niyang binuwag.
Liam, mahinang sabi ni Maria. Sana man lang tinanong mo muna ako bago ka naniwala sa mga nakita mo. Hindi siya tumingin. Paano kung totoo, Maria? Paano kung niloko mo rin lang ako? Nanginig ang mga labi ni Maria. Ginawa ko lang ang lahat para makalimot sa nakaraan ko. Pero ikaw ang tanging taong pinagkatiwalaan ko ulit. Tumayo siya at umiwas ng tingin. Hindi ko na kayang manatili rito kung puro pagdududa na lang ang nakikita mo sa akin. Maria, wag. Pero huli na, tinanggal ni Maria ang simpleng singsing na ibinigay ni Liam noong nagkunwari silang mag-asawa. Ibinaba niya ito sa mesa. Marahang gumulong ang tunog ng bakal sa kahoy. Salamat sa lahat, Liam. Bulong ni Maria habang lumuluha. Pero siguro hanggang dito na lang ang papel ko sa buhay mo. At sa bawat hakbang niyang palayo, ramdam ni Liam ang bigat ng mga salitang yon. Parang unti-unting nawawala ang kulay sa mundo niya. Nang maisara ni Maria ang pinto, hindi na niya napigilang umiyak. Niyakap niya ang sarili habang naglalakad palabas ng mansyon. Sa bawat pag-iyak, ramdam niyang nawawala hindi lang ang trabaho, kundi pati ang taong natutunan niyang mahalin. Sa loob ng bahay na natiling nakatayo si Liam, hawak ang singsing na iniwan ni Maria. Bakit? Bakit hindi kita mapaniwalaan? Bulong niya habang unti-unting dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Kinagabihan habang tinitingnan niya ang mga lumang larawan ni Maria sa laptop, may isang bagay siyang napansin. Isang marka sa likod ng litrato, isang logo ng foundation. Agad niyang ipinahanap ito kay Patrick, ang kanyang assistant. Sir, sabi ni Patrick, itong foundation na to, tumutulong sa mga babaeng biktima ng human trafficking. Napahinto si Liam, biglang nanlamig. Human trafficking? Tumango si Patrick. Isa si Miss Maria sa mga nailigtas nun. Siya pala yung babaeng nasa kaso ng taong 2017. Parang tinusok ang puso ni Liam sa guilt. Ang babaeng pinagdudahan niya, ang babaeng inakala niyang manluloko, yun pala ang babaeng nilabanan ng masama para mabuhay muli. Napatakip siya sa muka. Anong nagawa ko? Nasaktan ko ang babaeng tumulong at naging mabuti sa akin. Wika niya sa sarili. Habang sa kabilang dako ng syudad, si Maria ay nakasakay sa bus pauwi ng probinsya. Umiiyak siya sa bintana. Hindi niya alam kung kailan pa siya muling magtitiwala. Kung babalik pa ba si Liam para ipaglaban siya. Lumipas ang 3 araw mula nang umalis si Maria. Sa bawat umaga, nananatiling tahimik ang buong mansyon. Parang wala ng buhay ang tahanang minsang puno ng kasiyahan. Sa opisina, hindi makapag-concentrate si Liam. Ang mga papeles na dati kayang-kaya niyang tapusin sa 1 oras, ngayon ay nakatambak sa mesa. Wala sa isip niya ang negosyo, ang board, o kahit ang mga investor. Iisa lang ang laman ng isipan niya, si Maria. Patrick, utos niya sa assistant. Hanapin mo si Maria kahit saan, kahit saang probinsya. Gusto kong malaman kung nasaan siya. Sir, sigurado po ba kayo? Baka. Walang baka, Patrick. Putol ni Liam. I lost her once because I was a coward. Hindi na mauulit yun. Habang binabaybay ni Patrick ang daan pauwi sa mansyon, si Liam naman ay tahimik na nakatingin sa larawan nilang dalawa sa cellphone niya. Isang simpleng larawan lang yon, si Maria, nakangiti habang may harina sa pisngi galing sa kusina. Ngunit para kay Liam, iyon ang pinakamasayang alaala ng buhay niya. I was too blind. Mahina niyang bulong. She didn't need my money. She needed my trust.
Kinagabihan na pag-alaman ni Patrick na nakita si Maria sa Nueva Ecija, ang bayan kung saan ito lumaki. Hindi na nagdalawang isip si Liam. Sa loob ng 1 oras, sakay siya ng kanyang kotse, tinatahak ang daan papunta sa lalawigan. Habang nagmamaneho, bumabalik sa isip niya ang bawat sandali. Ang mga ngiti ni Maria, ang pag-aalaga nito noong nagkasakit siya, at ang huling salitang binitawan nito. Hanggang dito na lang ang papel ko sa buhay mo. Napahigpit ang hawak niya sa manibela. Hindi ako papayag na hanggang doon na lang. Pagdating niya sa Nueva Ecija, agad niyang hinanap ang maliit na bahay na tinutuluyan ni Maria. Pero sabi ng mga kapitbahay, "Sir, umalis siya kanina. Nagtuturo raw sa mga bata sa lumang paaralan sa tabing dagat." Agad siyang tumakbo patungo roon. At sa bawat hakbang sa buhangin, ramdam niya ang bigat ng hangin at tibok ng puso niya. At doon sa ilalim ng araw na unti-unting lumulubog, nakita niya si Maria, nakaupo sa lilim ng puno. May hawak na mga papel habang tinuturuan ng ilang batang kalye. Parang huminto ang mundo ni Liam. Ang babaeng minahal niya, kahit sinaktan niya, ay patuloy pa ring nagbibigay ng kabutihan sa iba. Dahan-dahan siyang lumapit. "Maria," mahinang tawag niya. Napalingon ito. Gulat, halong kaba at emosyon. "Liam, anong ginagawa mo rito?" Huminga siya ng malalim. "Nandito ko kasi gusto kong itama ang lahat ng mali. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ko pinapatawad." Ngumiti si Maria ngunit bakas ang sakit sa mga mata. "Paano kung huli na, Liam?" "Kung huli na," sagot niya, halos manginig ang boses. "Handang-handa akong hintayin ang panibagong simula." Kinabukasan muling bumalik si Liam sa lumang paaralan sa tabing dagat. Maagang maaga pa lang ay abala na si Maria sa pagtuturo sa mga batang kalye. Nakasuot lang siya ng simpleng puting dress at nakapusod ang buhok. Walang make-up, pero para kay Liam, iyon na ang pinakamagandang itsura ng babae. Tahimik siyang lumapit. May dalang kahon ng mga school supplies. "Good morning." Bati niya. Nilingon siya ni Maria, halatang nagulat. "Liam, bakit nandito ka pa?" Ngumiti siya, may halong hiya. "Sabi ko naman, hindi ako aalis hanggat hindi mo ko pinapatawad. Kaya heto ko, nag-volunteer." Napailing si Maria. "Hindi mo kailangang gawin to." "Hindi ko kailangan pero gusto ko." Sagot niya sabay lapag ng kahon. Para kahit papano may magawa kong tama. At sa unang pagkakataon, nakita ni Maria ang ibang Liam. Hindi ang cold, commanding billionaire, kundi ang simpleng lalaking marunong ngumiti at magbuhat ng mga silya. Habang tinuturuan nila ang mga bata ng basic writing, tahimik lang si Liam, pinagmamasdan si Maria. Sa bawat ngiti nito, tila unti-unting natutunaw ang yelo sa pagitan nila. "Magaling kang guro," wika ni Liam habang nag-aayos ng papel. Ngumiti si Maria, hindi makatingin ng diretsyo. "Siguro kasi dati, may mga taong naniwala pa rin sa akin kahit marumi ang nakaraan ko." "Isa na ako ron." Mahinang sagot ni Liam. "Dahil ngayon lang ako naniwala sa pag-ibig na walang kondisyon." Napahinto si Maria, tumitig sa kanya, at sa sandaling natahimik ang paligid. Ang mga alon parang musika ng dalawang pusong dahan-dahang muling nagtatagpo. Kinagabihan sabay silang naglakad sa tabing dagat matapos ang klase. Ang buwan ay bilog at ang mga alon ay kumikislap sa liwanag nito. "Naalala mo yung unang beses tayong nagkita?" Tanong ni Maria. "Akala ko arugante ka, pero ngayon ay..." "Ngayon?" Tanong ni Liam, may ngiting pilyo.
Ngayon, ewan ko. Sagot niya, tumatawa ng mahina. Baka nagkakamali ako. Hindi ka nagkakamali. Sabi ni Liam marahang humawak sa kamay niya. Ako nga yung nagkamali dahil pinagdudahan kita. Pero kung papayagan mo ko, gusto kong magsimula ulit tayo. Hindi bilang CEO at empleyada, kundi bilang dalawang taong handang magmahal ng totoo.